Ayun mga idol, nandito po tayo ngayon para pag-uusapan po natin itong tungkol po dito sa mga testigo na kinuha po ng human rights laban po kay Tatay Digong. Kasi kailangan daw po talaga ng mga testigo laban po dun sa kanyang ginawang drug war. Itong mga pamilya nang namatay noon nung panahon ng drug war ni Tatay Digong. Kaya ito mga idol, panoorin po natin ito ngayon at kayo na po ang humusga kung itong mga kinuha nilang testigo, karapat dapat ba to sa sinasabi nilang testigo? Akalain nyo ha, itong mga kinuha niya, hindi pala to testigo, kung hindi artista ang kinuha po ng human rights laban po kay Tatay Digong. Kaya ito mga idol, kayo na po humusga dito kung talagang testigo ba itong kinuha nila o artista. Walang yan naman talaga. Akalain mo, may pa-effect, drama effect pa itong matanda na ito, nakakagigil. Ang sarap hampalusin yung pagmumukha, ang tanda-tanda na. Gumagawa pa ng ganitong kagaguhan. No? Alam naman niya kung ano ang nangyari sa kanyang anak, bakit nandito to sa kinukuha nilang testigo ng human rights? Nakakagigil mga ganitong klaseng tao, no? Ginawa na ni Tatay Digong para dapat sa ating bayan na ikakabuti, may mga ganitong pang klaseng tao na nagpapabayad. Kayo na po humusga dito sa matanda na to mga idol ha. Ito, panoorin na po natin yan para malaman ninyo. Ayan. For these reasons, the third round of appeal is rejected. On the basis of a comprehensive assessment of the information reported. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal, the fifth chambers unanimously this brings us to the end of the summary of the fifth chamber judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other regulatory staff for their valuable assistance today in hearing this hearing. The hearing is adjourned. Nakita nyo na? Hindi po testigo ang kinuha po ng human rights. Kumuha po sila ng artista dito para iharap po doon sa ICC. Hindi po testigo para doon sa mga namatay daw doon sa drug war ni Tatay Digong. Klarong-klaro naman. Itong itong may paiyak-iyak effect pa, ay alam naman po natin kasi nakita po ng sambayanang Pilipino, nakita po ng lahat ng mga Pilipino kung ano talaga ang ikinamatay ng anak ng matanda na ito. Pero akalain mo ha, may paiyak-iyak pa siya. Nakita ninyo, may patalon-talon pa, paiyak-iyak pa yung sinasabi niya. Grabe, itong matanda na to, nakakagigil. Akalain mo ha, yung tumistigo siya dito, alam naman niya kung ano yung kinamatay ng anak niya. Hindi siya nahiya dito. Alam po natin, alam po ng mga sambayan ng Pilipino kung anong nangyari. Bakit nandyan yung matanda na yan? So, ibig sabihin, itong paghabla nila dito kay Tatay Digong ng kaso dito sa drug war na to, itong mga human rights na ito, talagang pakulo lang nila para lang talaga mapabagsak itong si Tatay Digong.
No? Klarong-klaro naman itong matanda na to. Magkano kaya binayad dito? Ayan mga idol, sa tingin ninyo, magkano kaya binayad dito sa matanda na yan? Yang matanda na yan? Ha? Alam po natin kung anong ikinamatay po ng anak niya. Pero nakakagigil, di ba? Makita mong pa ganyan, tapos may paiyak-iyak pa, pag ganun-ganun. Wala. Putang ina. Di ba? Masakit para sa atin mga Pilipino na nagmamahal talaga dito kay Tatay Digong, tapos ganito lang yung gagawin nila. Yung para bang gumawa sila ng mga fake na testigo na biktima dito sa drug war na sinasabi ng human rights na ito. Alam po natin talagang klarong-klaro kung ano po yung sadya at plano talaga nila. Ang gusto lang po talagang mangyari dito sa human rights na ito, itong sa administrasyon na ito, talagang mapapabagsak nila itong mga Duterte. Kitang-kita Klarong-klaro natin ngayon, ano nangyari? Ang tagal-tagal na ni Tatay Digong doon sa ICC, wala pa ring improvement sa nangyari dito sa kanyang kaso na sinampa ng ICC sa kanya. Kasi wala silang makitang ebidensya laban po dito kay Tatay Digong. Wala po silang maipakitang mapatunayan na itong si Tatay Digong ilumabag po sa sa institusyon ng batas dito sa Pilipinas. Di ba? Kasi wala silang makita na prueba na talagang yang si Tatay Digong lumabis yung kanyang kapangyarihan bilang isang presidente noon. Di ba? Ilang buwan na simula nung nakidnap nila sa Tatay Digong, kinuha nila dito sa Pilipinas. Ang tagal na nun. Pero anong nangyari? Walang improvement po yung kaso tungkol doon sa ICC. Dahil nga, wala ngang makuha, wala nga silang maipakitang sapat na ebidensya laban kay Tatay Digong. Ang ginawa lang nila, makuha talaga si Tatay Digong para talaga maipagpatuloy nila itong mga plano nilang kabalbalan dito sa Pilipinas. Para makuha nila yung gusto nilang mangyari dito sa Pilipinas, kasi gusto nila na tanggalin yung simpatya ng taong bayan dito sa mga Duterte, kasi gusto nila sila lang yung makaupo dito sa kapangyarihan. O di ba napakahayop itong mga nandito ngayon sa administrasyon. Nagkonsabahan na itong dalawang team na ito, itong Liberal Party at saka itong team ni Bongbong Marcos. Kayo mga loyalist ng Duterte dyan, o di ba? Anong masasabi ninyo sa ginagawa ng matanda na ito? Di ba nakakagigil? Ang sarap sakalin. Ang sarap hampalusin yung pagmumuka. Kung pwede lang sana tayo yung gaganti para kay Tatay Digong Kaya babawi tayo mga idol, malapit na po yung halalan 2028. Kaya magtiis na lang po tayo mga kadidiis. Magtiis na lang po tayo para maipaghiganti po natin si Tatay Digong dito po sa ginawa nilang kababuyan, kahayupan dito sa dating presidente. Kaya sa lahat ng mga DDS dyan, antay na lang po tayo at wag lang po tayong sumuko. Pagpatuloy lang po natin ang laban para ipagtanggol po si Tatay Digong. Maraming salamat po sa lahat.